Purihin natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Ayan. Ayan. Isang maganda at mabiyayang umaga sa ating lahat. Ang ating pong pagsasaluan ay hanguin natin sa aklat ni San Marcos, Kapitulo chapter 6, verse 45 to 52. Handa na po ang lahat. Agad pinapasok ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa bundok upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot ang noo ng mga bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nangilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang pag-iisip. Mga kapatid, ang dakilang mensahe ng kaligtasan. Salamat sa Diyos. Magsiupo na po ang lahat. Bago po tayo magsimula, batiin natin ang ating katabi. Happy Feast of Our Lady of Miraculous Medal. Our Lady. Actually, yesterday, I was touched with may isang tao na nagbigay sa akin ng Miraculous Medal. Dalawa kami ni Brother Danny. Ito, maliit, cute, kagabi. And then it was remind me how I started to serve the Lord. Kasi alam ko, napakalaking factor ni Maria sa buhay ko para lumapit ako sa paglilingkod. No? Anyway, ang topic po natin ngayon is the peacemaking model of Jesus. No? Peacemaking model of Jesus. Kung hatiin natin, peacemaking and model si Jesus, di ba? And then, peacemaker, okay? Para madali. What is peace? Ano ba ang peace, di ba? Every Sunday o tuwing nagsisimba tayo, naririnig natin, peace be with you. Araw-araw naririnig na, salam alaikum. No? So, in Hebrew, natawag nila itong shalom. Shalom is derived from the word shalom, which means the fullness of life. Ibig sabihin, merong content. Kapag payapa ang buhay mo, may kakontentuhan ka. May satisfied ka sa buhay mo. Amen? So, alam naman natin kung paano tayo nagiging satisfied kung ang Diyos ay nasa buhay natin. Amen? Puri natin ang Panginoon. Now, ang peace is not, hindi siya something na nagigain natin. Hindi siya tinatrabaho natin. Peace is a gift of the Holy Spirit. And therefore, we could not have peace without the Holy Spirit in our life. Kung hindi tayo nilulukuban ng banal na Espiritu, walang kapayapaan sa buhay natin. And peace is rooted in a relationship. Yun tatandaan natin, in a relationship. Now, what is peacemaker then? Kung ano naman ang peacemaker? Now, dati meron akong sariling pagkakaunawa sa peacemaker. No? Isang araw, last time, kami po ay nag-grocery ng aking wife. No?
And then, umikot-ikot. Siyempre, may mga gusto rin akong bilhin. Sabi ko, gusto ko ng chicherya. Ang sabi ng aking sister wife, wag yan, maalat. Okay, lakad-lakad. Napunta sa mani. Sabi, gusto ko ng mani, yung roasted na ganyan. Wag yan, sabi niya. Nakakaubo, magtotok ka. Okay, lakad-lakad. Mamaya konti, gusto ko ng juice. Wag yan, matamis yan. Sa kakaikot namin, wala akong nabili kahit isa para sa sarili ko. So, para manahimik, sinisip ko yung aking mouth. Hindi ako nagsasalita. Kinokontrol lang galit. Di ba? Nagtatampo. So, every time na nag-aaway kami, usually, iniisip ko, tumatahimik ako. So, ang pagkakaunawa ko, pag peacemaker, ang lalaki dapat manahimik kapag ang babae tumatalak na. Sorry for the word. Dapat tumahimik. Pero hindi yun yung real concept ng peacemaker. No? Ang peacemaker, dapat tignan natin yung kwento. Kaya itong kwento ang binigay sa atin ng Panginoon. Kasi nandito yung real model ng peacemaker. Una, kung mapapansin ninyo, ang sabi doon, si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin. But before that, sa previous verse, ang sabi doon, nabalitaan nila na si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo. So, ibig sabihin may tension na. No? And then after that, sumunod pa yung mga tao, buong araw, sinusundan siya ng mga tao, at sabi ni Jesus, huwag niyo silang paalisin. Kaya pinakain sila. So, 5,000 people, mga lalaki lang, pinakain ni Jesus. So, could you imagine, sa buong mag-araw, pagod na pagod ka, exhausted, tapos medyo may tension ka pa dahil may nabalitaan kang hindi maganda. So, definitely, nangihina ka. Wala kang peace. No? So, anong ginawa ni Jesus? Siya yung umakyat sa bundok upang manalangin. So, ibig sabihin, no, ang peacemaker, dapat una sa lahat, ikaw muna ang payapa. No? Ikaw ang payapa, hinahanap mo yung presensya ng Panginoon. Kadalasan, sa tating pananalangin, tayo rin ay na-stress. Especially kung ang panalangin ay hindi pa dumarating. May hinihintay ka, parang gusto mo, ano ba nangyayari sa panalangin ko? Parang hindi naman dinidinig ng Diyos. Naranasan nyo na yon? Yung parang, ang tagal naman, di ba? Pero, minsan kasi, meron tayong maling perception sa panalangin. So, we do not pray because we want to bend the will of God. Ang Diyos ay Diyos. Amen? But rather, we pray and bend down our knees to surrender our own will to the Lord. Amen? Ibig sabihin, sa pananalangin, dapat pinakikinggan natin ang Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos para sa buhay ko? Yung pinagdadasal ko ba ay ayon sa kanyang kalooban? O sinasabi lang niya, you have to wait, kailangan mong palakasan ng iyong loob dahil ibibigay ko rin sa iyan. Kasi in the very first place, tayong lahat, bago pa man tayo isilang sa mundo, ibinigay ng Diyos lahat ng grasya, biyaya niya sa ating lahat. Amen? Naniniwala kayo doon? But then sometimes, hindi natin nare-receive. Why? Because maybe, may mga kasalanan tayong nagbablock sa biyaya ng Panginoon. Or maybe, may mga bagay na hindi pa panahon, wala sa time frame ng Panginoon. So, ibig sabihin, no, dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon yung ating mga minimithi sa buhay. Dahil walang panalangin na hindi dinidinig ng Diyos. There are no such thing as an answered prayer. It's only unheard prayer. Unheard response, rather. Amen? Hindi mo lang naririnig ang Diyos. Pero ang Diyos ay laging
nagsasabi sa iyo o nagre-response sa bawat panalangin ng tao. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Second, ano sabi doon? No? Nung pagbaba niya sa bundok, nakita niya ang kanyang mga alagad and nahihirapan. And then pinuntahan niya. So, ibig sabihin, as a peacemaker, you reach out. Kapag mga may pangangailangan, nire-reach out mo yung mga nangangailangan. So, naranasan niyo na ba na, let's say, bumabiyahe, naglalakad. Habang naglalakad kayo, pag ang kasama mo ay gusto mo, mahal mo, let's say, asawa mo or kaibigan mo matalik, lakad kayo ng lakad, nakakalimutan nyo yung lahat ng bagay. Nakakalimutan nyo yung problema, nakakalimutan nyo yung traffic. Ang layo na narating nyo, minsan lumalakpas pa kayo sa patutunguhan nyo. Bakit? Kasi yung kasama mo, gusto mo. At yung pinag-uusapan ninyo, something parang essential sa'yo. Kahit na kwentuhang barbero lang siya, pero nag-i-enjoy ka, nagiging peaceful yung paglalakad ninyo. So, ganun din sa buhay. Ang sabi ng ating Santo Papa, no, we are the pilgrims of hope. So, sa ating paglalakbay, dala natin ng pag-asa. And we should be aware that God is always with us. Sa ating paglalakbay, kasama natin ang Diyos. Neglecting that fact is chaos. Ibig sabihin, pag hindi mo naunawaan na ang Diyos ay kasama mo, is ang diskarte mo, sarili mo lang. Hindi mo isinasang-alang-alang kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Purihin ng Panginoon. And lastly, no, ano sabi doon? Nung nakarating na siya, doon sa mga alagad, ang sabi doon, when Jesus stepped up on the boat, the wind dies down. Humupa yung hangin. No? Ibig sabihin, kapag ang Diyos pinapasok mo sa iyong buhay, papayapa ang iyong buhay. No? Hindi pinangako ng Diyos na walang typhoon, walang problema, wala kang dadanasing paghihirap. But then pag pinapasok mo ang Diyos, alam mong kasama mo ang Diyos, pinapasok mo ang Diyos sa buhay mo, maniwala ka kapatid, magiging magaan ang buhay. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Last week, pumunta kami nila Brother Brother Job and Brother Dan. May dinalaw kaming may sakit sa hamad. No. And then, yung dinalaw naming may sakit, no, napansin ko sa kanya yung bigat ng kanyang dinadanas kasi cancer sila. And then, dahil sa mga salitang binitawan ni Brother Job, sabi niya, kapatid, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-worry, ang Diyos ay lagi nating kasama. Alam nyo, nakita ko sa mukha ng babae, ng presente, na parang gumagaan ng kanya pakiramdam, na kahit papaano ngumingiti na siya. No? Ibig sabihin, no, tayong lahat, no, yan yung ating mission. Ang ating mission is to reach out the lost children of God. Ibig sabihin, tayong lahat na anak ni El Shaddai, ang tatak El Shaddai ay inaabot natin ang pangangailangan ng iba. Hindi lang tayo ang laging umaabot dahil tayo may pangangailangan. Ang Diyos, ibinibigay na sa atin ng lahat. Tayong nakakasumpong kay Yahweh El Shaddai, tayo naman ang panahon na dapat abutin din natin ang pangangailangan ng iba. Sabi nga, life is not hard when someone willing to share your burden. Hindi mabigat ang buhay kung may mga taong willing makishare sa'yo. Pwedeng magpagamit ka ng tenga mo, makikinig ka lang, or sabihin nating andyan ka lang para kasamahan siya. So, gumagaan ang buhay dahil may mga taong willing mag-share tulad natin. No? Kaya yun ang hamon sa atin ng buhay ngayon, na kung saan tayo bilang
mga anak ni Yahweh El Shaddai, hindi lang tayo nabubuhay para sa ating sarili. Inaabot natin ang mga taong wala dito, may mga pangangailangan, may sakit man, nasa kulungan man, o ano man ang pangangailangan ng iba. Upang sa gayon, maniwala ka kapatid, one time, yung dinalaw namin, naniniwala ako na darating dito yon dahil nakasugpong siya ng liwanag mula kay Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And sabi nga, no, the Lord will encounter us through the eyes of the man or woman who reflects Jesus. No. Tayo ay kinakatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng mga mata na nakatingin sa atin na nagre-reflect ang Panginoon. Kaya tayo yon. Tayong nakasugpong kay Jesus, tayo ang nagre-reflect sa ating Panginoon, at ang Diyos kinakatagpo ang iba dahil sa atin. And therefore, we are the peacemaker. And our model is Jesus. Amen? Purihin natin ang Panginoon. At dyan nagtatapos po ang ating munting salo-salo. Ang sabayang pagbigkas. Ay magsitayo po ang lahat. Yun lang. Sabay-sabay po tayo. Napakaligaya, hanga-hanga ang ating pagmamasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Parang halagang lagi sa ulo na tumutulo sa balbas. Sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kaniyang mga suot. Katulad ni nila'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, itong Panginoon, ang pangakong buhay na mananatili sa habang panahon. Amen. Purihin natin ang Panginoon.